So, congratulations guys. It's a great opportunity para makausap yung mga bida dito sa boarding house na sitcom na mapapanood natin sa YouTube ng NKO Film Studio. Tama ba? Yan. So, siguro pakilala muna sila isa-isa. Okay? Simula kay Jack. Hello po. Ako nga po pala si Jack Daniel Burgos. Anong role mo dito? Ako po si Jack. Yung misteryoso po na yung character ko dyan. At the same time, marireveal naman siya throughout the series. So, manood kayo lagi. Pero bago yon, misteryoso ka rin bang tao? Hindi po, madaldal po ako. Okay. Next. Hi po, ako po si Trix Sibalang. As Trix, ang may-ari ng coffee shop sa boarding house. So sa'yo yung coffee shop na yan. Ano yung aabangan sa karakter mo dito? Abangan nyo na lang. Kala ko abangan sa labas. Next, yan. Ito daw magaling mag-comedy daw to eh. Komedyante. Comedy. Hi, I'm Mara Quevedo and ako si Ata sa boarding house. Ako ang namamalakad dito sa boarding house. So ako ang may-ari, standing may-ari ng boarding house. Kasera, parang ganan. Ano? Ganun yung tawag doon, di ba? Parang siya yung Pangit mo yung Urdoma eh. kasera. Reyna ng ba? Ang bida. Okay. Matari ka bang kasera dito? Oh. Mabait po ako. Talaga. Pag pinanood niyo sa boarding house guys, makikita niyo pinakamabait, pinaka-lovable na character. Hindi niyo mapapansin yung iba. Paano yan pag hindi nagbabayad ng regular yung Papatawarin, tas may ganun. may balya? May bigwas. Okay, next. Ito pala, isa sa mga Viva artists na nandito sa boarding house. I'm Jasmine Mendoza and ako po ay si Jazz dito sa boarding house. Ako po yung pinakamasungit dito sa boarding house pero may tinatagong kulit. In real life ba masungit ka rin? So, mabait ka. Opo. Ayan. Ito, mga familiar faces ng mga to kasi napanood na to sa sa loser, di ba? Ayan. Ayun na nga. Ako si Kester Bernardino as Kester. Hindi naman. Ano ba? Kister Kister. Nagi- Kester to Kister. So ako yung alam niyo na pinamay tsura sa boarding house. Pinamay tsura, mabait. Chick boy. Pero sa isa lang yun. May ka-love team ka ba dito? Lahat sila. So, talagang chick boy. Isa pa tang isa. Isa ba yan sa ka-love team mo? Yung Sino ba to? Sino ba to? Hindi, Hindi na lang. Hindi na ako. abangan nila. Abangan na lang. Ang panoorin nila, di Hindi ba? na mamili. Pila na lang. Pila. Kasi para daw may chemistry kayong dalawa ngayon pag magkatabi eh. Pag may mga itsura talaga. Kung saan nalilig. Issue. Ito, magaling din to eh. Nominated to sa PMPC, di ba? Malit na baga. It's a great opportunity kahit nominated ka, di ba? Nakachamba lang ako. So, pakilala ka para kilala ka rin. No? Ako po si Charles Temones. Yung character ko po dito is si Mac. Ang second name ko po ay Mac. Tapos third name ko po Mac. Tapos yung last name ko po ay Do. Macdo. Dapat mag-sponsor ang McDo sa iyo, ha? Macdo, baka naman. Hindi, so nakakatuwa lang napanood ko some of the episodes, 'di ba? Talagang you're the next generation comedian, 'di ba? So first, siguro ano yung aabangan sa inyo dito? Kung sa palagay niyo ano yung isang bagay na dapat panoorin ng tao yung ganitong klaseng sitcom na ang bida ay yung mga katulad yung mga magagaling na mga uprising stars. Jack muna. Para sa akin po yung mga characters po talaga is nakabase po siya sa panahon ngayon. So nakikita niya yung mga content creator, mga may trabaho may mga estudyante. So yung mga character namin nakabase siya sa panahon ngayon. So marami makaka-relate dun sa series or sitcom na ginagawa na. Next. Sa akin po, abangan niyo po yung mga barat ng mga characters. Mga band. Ano ba? Kumbaga,
sabi nila, hindi ba kayo nahihirapang mag-create ng sarili nyong dialogue? Kasi parang ang dating yata wala kayong script, merong storyline. May hindi ba kayo nahihirapan? Saan kayo humuhugot ng mga words ninyo para share dun sa pag-acting? Actually, kasi with our characters, with our characters kasi, with our characters kasi, bago kami mag-start talaga, even before noon sa roomies, kinausap kami nila direct, tsaka ng mga heads natin, ni Ate Jella, ni Miss Jella. Tapos, yun nga, nakapagkwentuhan kami sa kanila, inalam nila kung ano yung mga, kung ano kami mismo para yung character namin dito sa sitcom is kami rin. So, kumbaga, bibigyan nila kami ng situation, bigyan nila kami ng scenario, ito yung eksena natin. Tapos, since kami na nga to, playing as, kumbaga, close to our real selves, na ano na namin siya, kumbaga kung anong gagawin namin, same, kunyari sa exact moment na iba to sa amin. So, kumbaga medyo nagpo-flow na lang din talaga yung mga dialogues and everything. Kasi nga, kami na to. Ako si Ata, siya si Mac, si Jazz, ganyan. Si Just, hindi naman daw siya matari in person. Paano mo nagagawa yun? Eto. Di ba? Di ba yung mga ganong... Labas lang po yung tinatagong taray. Yung di mo malabas in real life, dito mo inilalabas, di ba? Pero ikaw, how was your experience so far doing this, So far po, ito po kasi yung first, comedy project ko. Sobrang laking adjustment po talaga. Pero with the help of Direk and Ate Jella, sobrang ginide po ako ni Direk nung nagsa-start po kami. Tsaka, iba rin po kasi talaga yung pagsasama rin namin. So, very, natural din. Kumbaga, na-discover mo ba dito na, meron pala akong tinatagong comedic side, parang ganyan. May ganun ba? Opo. Parang dito mo na ilabas yung mga bagay na meron kang na-discover sa sarili mo. Itong dalawa, very kumbaga natural in acting. Kayo personally, paano nyo, yung atake nyo dito? Magaling lang mga... Hindi, medyo yung humble side. The joke. Then we developed from day ones. Tapos, yung character din kasi namin, ayun din, good thing na relatable kasi kami na rin yung real life na medyo tinwist lang. Parang naglagay ng mga additional na baga sa luto may spices. Hindi ba kayo nagkakapikunan pag may mga times na... Pikon. Di ba kasi parang parang kung sino kayo in real life, yun din yung character ninyo. Di ba? May mga biruan din, di ba? May mga foul words na nasasabi, ganyan. Good words lang. Mga good words lang talaga. Parang ang bait Yan. Next, ikaw, bilang best new Ano lang po, sakto lang. Hindi sa amin naman po, di naman po namin... Ako pala, hindi naman ako masyadong nag-adjust sa character ko. Kasi ako na din mismo yun sa totoong buhay. Kupal talaga. Ganun na talaga sa totoong buhay. So, ang ginagawa ko na lang is, inaalalayan ko na lang yung salita ko. Kasi baka may masabi ako. Pero yung mga, sa amin naman, wala namang masyadong masamain yung loob. Mga ganun. Sanay na rin. Kumbaga, bago namin ginawa to, nag-banding muna kami. Inalam namin kung... Malaking factor yan na dapat talagang you're close, na hindi maipipikon pagka Kasi may iba, mga ayoko na. Ayaw na magsalita. Yun lang. Manood kayo. Pero, I think nasa 10 episodes na kayo, di ba? Parang, pwede lang i-share kung may mga experiences kayo na hindi nyo malilimutan. Na dun sa 10 episodes na ginawa nyo, nakakatawa tong eksenang to. Medyo nasaktan ako dito sa episode na to. Or parang ganun. Ano yung anyone to share? Yung gusto mag-share nung Ikaw ba, marami ka bang mga experiences? O yung dapat abangan, dun sa abangan yung eksenang to kasi nakakatawa to, di ba? Anybody? Ikaw. Ako Go. naman lagi taga-buon. Hindi, yung tumalon ako sa bintana. Kasi hindi ko siya, hindi ko siya... Napalabas naman na yan di ba? Ano ba? Abangan nila. Hindi ko siya parang na-expect na gagawin ko na
patutalon ako sa bintana. Tapos, ayun. Pero, masakit. Pero masaya. Tapos nakakatawa. Mataas ba yung bintana? Second floor ba? Talaga ba? Para may ni-reveal kanina si Direk sa akin. Sa totoong buhay, bakit dito? Tinutabuhan na ng laman. Pagaling pa lang po. Pagaling pala yung Yan. O, ikaw. Ako yung experience na pinakagusto ko yung first kiss ko. Sa ay, baba. Boarding house. Share na sa akin. Mag-open up sana ako. Hindi, yung ano lang. Sa akin lagi, the best lagi yung experience eh. Kada taping. The best kasi kada episode mas nagiging kumbaga nakikilala namin isa't isa. Merong kasi ako awkward ako sa awkward ako sa babae pagka babae yung yung Ka-eksena mo. ka-eksena ko. Merong time na naka-eksena ko si Jazz bago pa lang sila noon and si Trisha. So Tapos may kissing scene agad. Kasi yun ang sinasabi mo kanina eh. wala pa naman. Wala. Inaabangan mo ba? Wait ko lang. Ako eh. Baka OTW. So, yun, yung experience na, kumbaga, pwede ka palang maging komportable kahit hindi mo sila masyadong kakilala. Pag nasa scene na, Hindi ko pala nag-chat nga siya sa akin, ba't daw hindi ko siya pinapalo sa IG, nag-message siya. So, ibig sabihin, close na kayo. Ngayon close na kami kasi nag-banding na talaga. Pero isa pa to, sabi ni Derek kasi, para mas maging exciting yung boarding house. Soon daw, may mga ipapasok siyang mga artista na gusto nyo maging part ng boarding house. Kayo personally, kung may ipapasok na artista dito sa boarding house, sino yung gusto nyo? If given a chance to choose. Ayan, okay, ikaw muna, Crystal. Chris Evans. Sino? Chris Evans. Grabe naman! Local muna! Ang hirap na mapaka-imposible. Imposible na nga yung yung local eh, di ba? Ako si Pepe. Pepe Herrera. Ano yung pwede niya maging role sa kung sakali? Tatay. Siya pala yung tinatago mong tatay. Kasi sa yung last season, meron akong tatay na taga-Pakistan. Feeling ko kaya-kaya niyang ganapin niya. May siya ng parisan sa Pakistan. Oh, pwede ha. Galing ng entry mo ha. Tapatan niyo yun, di ba? Si naman, Jack. Sino yung gusto mo ipasok? Ano yung character na pwede dito sa boarding house? Gusto ko yung tawag dito, local, no? Local. Wag mong gayahin si Chris Evans. Yung kasing angas ko tignan, the same time nakakatawa. Kasi manalo. Yung mga... Sinong manalo? Kasi manalo. No? Kala ko ng Brent Manalo. Ang daming Manalo eh. No? Kasi manalo. Kasi parang doon ko nakuha sa kanya yung parang feeling pogi type na kahit hindi ganun kaitsura pero nadadala niya yung sample. Ipagiging niya, komedyante. Oo, ako po, parang syempre may itsura. Tapos, parang madali kong mapasok yung comedy pag may itsura pa ako. Parang kahit corny, di ba? Yun ang gusto ko sa inyo dito eh, di ba? Kahit corny yung jokes ko, ganun. Hindi nila Buwa pa rin. Si Jose Manalo sa iyo. Character niya, tatay din. Lolo. Basta gusto ko siya yung parang Maging part. na siya. Mm-mm. Yung character. Okay, next. Sino yung gusto mong kasama sa coffee shop mo? Parang para sa akin po, yung parang pinaka-swak na character dito is si Miss Maris Racal. Kasi parang super galing niya when it comes sa comedy. Parang kaya niyang buhatin yung mga kasama niya sa paligid niya. Ano yung pwedeng character niya rito? Kung bibigyan. Ate ko. Ate mo or pwedeng guest mo rin, no? Bumibili ng coffee sa'yo. Tapos ma-rediscover niya, kapatid ka pala niya. Mga ganon, di ba? Next. Ako, gusto ko si Kuya Bayani. Paborito talaga namin. Bayani, Agbayani. Kasi very, talaga, pag pinapanood namin siya, kahit hindi sa show niya, kahit mga interview, talagang tawang-tawa kami. Gusto namin siyang kasama. Nawagan ka na. Kuya Bayani, hello po. Ako po ito, si Mara.
Opo, kailangan po kasi yung gaganap na ex ko. Yun yung character na gusto mo. Pwede. Saka di ba nagsimula si Bayan Agmayana sa mga sitcom eh. Di ba? Kaya bagay na bagay siya rito. Ayan. Mga naman natin si ano. Sino kaya yung sasabihin niya? Ako, Pwedeng Viva artist ha. Pwedeng hindi rin. ako siguro si ano. Akala ko ako eh. Ako po siguro si Esnir. Feeling ko mas mag-add fun po siya dito sa boarding house namin. Lalo na pag nagsama sila ni JV. Daming karakter nun. Ano kaya yung character niya? Ano po, siguro dito sa boarding house po. Feeling ko pwede siya maging new bestie ni JV. Ay, aalisin mo ako? Aalisin na. New bestie niya. New. Dalawa daw kayo. Wala na Yun, word. feeling ko po Wala super, super mas sasaya po kami dito. Mm. Mas madami siyang ambag kasi wala pong ambag si Christy. Okay. So masaya yan ha, si Esnir. Okay. Next, ikaw. Si Kuya Yani din. Iba naman. Daya eh, gaya-gaya eh. Maisip eh. Si Kuya Jose. Si iba naman. Si Kuya Yan. Kasi ano, kung iba naman, siguro Mon Confiado. Hindi, Ha? hindi yan. Hindi yan gusto mo. Ano pa may? Ay, ako nun. Uy, pwede. Oo. Sige, manawagan na ako dito. Ano? Angelicang. Tignan natin kung kaya mag-comedy Angelica nga. Hamon ko sa ito. Kaya mo ba mag-comedy? Palagay mo, ano yung character ni Angelica dito sa... Shota ko po. Diretso! Direk ha, alam mo na. Pagkarating niya, shot ako. Kilala ko manager nun. Pwede natin ipakiusap. Sama na natin si ano? Package daw, di ba? May package. Package na to si ano? Sino yun? Isa? Si Asi Acosta. Maka naman ano kayo nito, ma-restrict kayo dito. Mga pinasa mo mga Viva Max. Hindi, last na lang siguro, bakit kailangan panoorin ng tao tong boarding house before we end? Bakit kailangan? Siguro isa-isa lang, short lang, not too long. Para sa akin kasi sa social media puro ano yung katoxican halos. So halos lahat yan mga kung sino-sino, mga iba kung ano sinasabing katoxican sa social media. So minsan kailangan din natin social media pa din pero more on yung good vibes. At the same time mabalik natin yung yung kasiyahan sa panonood sa sitcoms na hindi naranasan ng mga panahon ngayon, ng mga kabataan ngayon. So as much as possible yun, tsaka at the same time, mas maganda yung maging buhay nila kasi yun nga, yung pinopromote natin is puro pare-parehas lang ng tinatahak nila sa buhay. At the same time, good vibes. Invite mo na rin sila. Ayun, manood kayo ng boarding house at abangan niyo yung character ko. Yun. Okay, next. Bakit kailangan panoorin and invite na rin? For me, parang, alam mo yun, parang magkaroon din ng bonding yung family. Kasi di ba usually ngayon, lahat nasa social media, nagpo-phone. Parang magkaroon sila ng time na manood lang sila magkakasama ng isang sitcom. Ayun. Parang bonding na rin. Invite them? Ayan. Guys, manood kayo ng Roomies. Ng boarding house. Ayan. Pwede pa rin naman nilang panoorin ng Roomies, naka-upload pa din, di ba? Okay. So, yun nga, kasi very magulo ng mundo. Magulo ng mundo! Hindi, yun, magulo ng mundo. Hindi. Yun nga, medyo seryoso na kasi masyado ang mundo. So, parang magkaroon lang ng little fun. Pang ano lang talaga. And sa amin kasi kahit pag pinanood nyo kasi ang boarding house, parang feeling nyo pag is puro siya kalokohan. Actually, hindi. Maganda siyang panoorin. Kumbaga marami rin kayo papupulot na aral. Kahit at first parang wala. Parang puro kabastusan lang. Akala nyo puro kalokohan. Pero laging sa ending, we make sure na bago i-wrap up namin yung episode, lagi na merong lesson na makukuha ang lahat. So, very important din talaga para buwabait ang mga bata. Okay, next. Sinabi na po nila lahat eh. Feeling ko kailangan yung panoorin tong boarding house kasi kailangan nyo kaming abangan. Kami. Kasi iba po talaga like, iba tong
group na to kaysa sa mga dating sitcoms. Ng roomies. Kinalaban. Okay. Invite them. Manood po kayo ng Boarding House. For sure po marami kayong matututunan na aral, hindi ng kalokohan. Mister. Ano, invite them na lang, di ba? Showbiz answer. Kasi ibang caster ang makikita. Iba ba? Pareho lang eh. Pero manood kayo kasi masaya siya. Yun lang. Tsaka, yun nga, good vibes lang, tapos relatable din. So, makakahanap kayo ng character niyo na parang sasabihin niya na, ganito ako, may tsura din ako eh. Si Kester ako, parang gano'n. So makakahanap din sila ng barkada, di ba? Barkada, tama. Yun yung pinupoint ko. Barkada. Which is, kami na yun. So, ayun guys, nood kayo mamaya bukas at magpailan. Okay, next. Ako naman, manood po kayo ng Boarding House kasi paubos na po yung budget nila dire. Kailangan maraming manood, mag-subscribe, di ba? Invite nyo na rin sila mag-subscribe. Oo. Ano po ilang episode. So yung may subscriber ng Stars mo to, mag-subscribe din dito sa... Notification bell. Kasi matagal na po yung taping namin, nakakailang episode namin. Wala pa sahod. So kaya na lang panoorin. So wag na lang skip yung advertisement, di ba? Para mas ano... Yung skip yung mga yung mga ads ha. Nakatulong sa amin yan. 1 like, 1 prayer. Tapos yan. Hi, I'm Jack. I'm Trix. I'm Ata. I'm Jazz. Hi! I'm Kester! I'm Mac. Boarding House! House